Amen. Isang magpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at lalong higit po sa ating Diyos na buhay. Amen. Isang karangalan po sa Panginoon na muli po ay makapag-share sa ating short exhortation ngayong gabing ito. Amen. Bago po tayo mag-start, let us pray muna mga kapatid. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa gabing ito na nagkatipon-tipon po kami Panginoon. Bagaman ito po ay online Panginoon, we believe Father God that we are in one spirit Panginoon. To glorify you, to praise your name, Father God, and to lift up your name, Panginoon. Father God, we pray na kung ano man po yung salita na ibibigay mo sa amin, Lord God, ay maunawaan po namin ito, Panginoon, at magrema po sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Maraming salamat po. We honor you, we glorify your name, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, bago po tayo mag-start, gusto ko po muna kayong tanungin, kahit tayo po ay nasa online. Amen. May nakaalala po ba sa inyo yung kwento po tungkol kay Paul tsaka po kay Silas? Amen. Yung story po na kung saan habang nakakulong po sila ay nagdasal po sila at umawit pa rin sa ating Panginoon. Amen. So ngayong gabi pong ito mga kapatid, ang text po natin ay mula sa Acts chapter 16 verse 25 to 26. Pero bago po muna natin ito basahin, ay balikan po muna natin sandali kung ano po ba yung nangyari bago po itong verse na ito para po maunawaan po natin ng maayos. Amen. Si Paul tsaka po si Silas mga kapatid, ito po mga ito ay taga-sunod po ng ating Panginoon. Amen. Ito po mga ito ay naglalakbay sa sa iba't ibang lugar nung mga panahong yon para po mag-share ng Word of God. At habang nandun po sila sa lugar na tinatawag na Filipe, nakita po sila doon ng isang babae na sinasaniban ng bad spirit. At ito pong babaeng ito ay ginagawa pong manghuhula, kumbaga pinagkakitaan po siya. Kasi pag may nanghuhula, kumikita itong babaeng ito at ibinibigay doon sa kanyang mga amo. Pero nung makita po ito ni Paul, ay hindi po ito hinayaan lang. Kasi nga, si Paul at saka si Silas ay tagasunod siya ng Panginoon. Ang ginawa ni Paul ay pinray over itong babaeng ito. Kumbaga pinalayas niya yung bad spirit na sumasanib or sumasapi dun sa katawan ng babae. Amen? In the name of Jesus, get out of the Holy Spirit. Parang ganun yung ginawa ni Paul. At dun po, nung napalayas ni Paul yung bad spirit dun sa katawan ng babae, doon nag-umpisang nagkagulo-gulo. Kasi nawalan po sila ng kita. Hindi na po sila kumikita nung time na yon. Kaya nagalit yung amo nung babae. Nagalit yung amo pati yung mga tao doon. Hinuli po nila si Paul tsaka po si Silas. Ang ginawa po ay pinagsusuntok sila. Pinalo po sila ng maraming tao. Tapos ikunulong sila sa kulungan. Ayun. At habang nakakulong sila, nilagyan sila ng posas tsaka ng tali sa paa para hindi sila makatakas. Amen. Siyempre kung imagine po natin, i-figure out po natin, pagod sila siyempre, sugatan at nakakulong. Siyempre binugbog sila ng mga tao. Pero sa kabila po ng lahat mga kapatid, ay ang ginawa po nitong dalawa ay nanatili silang kalmado. At alam nyo po, ang pinakang the best na ginawa nila, nagtiwala sila sa Panginoon. Amen. Ngayon, dito po papasok yung Acts chapter 16, verse 25 to 26. Babasahin ko po sa NIV. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Sa Tagalog po, na maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nanalangin at umaawit ng mga papuri sa Diyos. At ang ibang mga bilanggo ay nakikinig sa kanila. Biglang nagkaroon ng malakas na lindol at nayanig ang bilangguan. Pagdakay, bumukas ang lahat ng pinto at natanggal ang mga gapos ng lahat ng mga bilanggo. Amen, mga kapatid. Lahat po tayo ay, aminin man natin o hindi,
dumadaan tayo sa sitwasyon na parang nakakulong tayo. 'Di ba? Hindi man yung literal na nakakulong, pero parang nasa loob tayo ng kulungan. May mga panahon na na parang walang sagot sa ating prayer. Kumbaga pakaramdam natin na walang sagot sa mga panalangin natin, walang direksyon ng buhay, yung buhay natin, at parang parang punong-puno ng sama ng loob. Punong-puno tayo ng bigat sa damdamin natin, yung sama ng loob. Pero dito po sa kwento ni Paul tsaka po ni Silas, makikita po natin na kahit anong sitwasyon, posible pa rin manatiling matatag. Amen? Pansin nyo, hindi sila nagreklamo. Wala po silang sinisi. Ang ginawa lang po nila, lumapit sila sa Panginoon, nanalangin at nagpuri. At doon nagsimulang kumilos ang Panginoon. Amen? Para po lubos natin maunawaan mga kapatid, meron po akong inihandang 5 points. Makinig po tayo ha. Amen. Point number 1, sabi dito, pray even in the dark. Manalangin kahit madilim. Ang sabi po sa verse, about midnight. About midnight. Mga kapatid, isipin po natin, madaling araw, tahimik, malamig, madilim sa loob ng kulungan syempre. Pagod itong sina Paul tsaka si Silas, kumbaga sugatan sila. Siguro gutom pa nga sila eh. At syempre, wala silang kasiguraduhan kung ano talaga ang mangyayari kinabukasan. Pero ang sabi sa verse, about midnight, ibig sabihin, sa pinakagitna ng dilim, hating gabi, doon sila nagdasal. Minsan, ganun din po sa buhay natin. Dumadaan po tayo sa mga panahon na parang midnight moments ng buhay natin, kumbaga. Yung mga oras na wala tayong sagot, antay-tahimik ni Lord, at minsan parang gusto na lang nating sumuko. Minsan ganun eh. Pero gaya po ni Paul tsaka ni Silas, pwede rin nating piliing manalangin kahit madilim. Amen. Kapag natutunan nating lumapit sa Panginoon, kahit pagod na tayo mga kapatid, amen, pinapakita natin na nagtitiwala tayo sa Kanya kahit wala pa tayong nakikitang solusyon. Kasi, sa totoo lang, sa gitna po ng katahimikan, hindi natin napapansin, ay doon po madalas kumikilos ang ating Panginoon. Amen? At yung mga panahon na parang walang nangyayari madalas, yun yung panahon na inaayos lahat po ng Lord sa likod ng eksena. Amen? Point number 2, praise even when it's not easy. Magpuri kahit mahirap. Sabi po sa verse, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Habang nakakulong po itong dalawang ito, hindi lang po sila nag-pray. At ang ginawa po nila, kumanta sa Lord. Nagpuri po sila. Ang hirap isipin, di ba mga kapatid? Sugatan na, pagod na, gutom, madilim, nakakulong. Pero, pinili po nilang magpuri sa Panginoon. Madalas kasi, sa atin, kapag meron tayong problema, minsan nagko-complain tayo. Or minsan nagkakaroon tayo ng doubt, nagtatanong tayo, Lord, bakit ganun? Bakit nangyayari ito sa akin? Bakit ako pa? Ang dami naman dyan. Pero alam niyo po mga kapatid, sa halip po na magreklamo tayo, or dito po sa kwento ni Paul tsaka po ni Silas, sa halip na magreklamo, piliin nila na magpuri sa Panginoon. Ganon din po sa buhay natin. Hindi po muna natin dapat maranasan yung ginhawa bago natin purihin ang Panginoon. Dapat, habang naranasan po natin yung mga bagay na yan, ginagawa na po natin bago po tayo magpasalamat. Amen? At kapag po natutunan natin na magpuri, kahit nasa gitna tayo ng problema, hindi po natin namamalayan na meron pong kakaibang nangyayari. Amen? Yung bigat mga kapatid, unti-unting gumagaan yan. Yung lungkot, napapalitan niya ng pag-asa, at minsan, habang pinupuri po natin ang Lord, hindi lang po sa sitwasyon ang nagbabago, pati po yung puso po natin. Amen? Kasi yung pagpupuri mga kapatid, hindi lang po yan kanta, kundi yan po ay praise po yan, pahayag po na nagtitiwala tayo sa ating Lord. Amen? Para bang sinasabi natin na, Lord, kahit ano po yung nangyayari sa buhay ko, naniniwala po ako na kasama pa rin kita. Amen? Point number 3, our faith can inspire others. Ang pananampalataya natin ay nakakahawa. Sabi po sa verse,
And the other prisoners were listening to them. Habang nagpipray po at kumakanta po itong si Paul tsaka si Silas, ay may mga nakikinig pala sa kanila, yung mga kapwa nila bilanggo. Ang sabi po sa verse, and the other prisoners were listening to them. Ibig sabihin pala, yung ginagawa nila sa kulungan, yung pagpipray nila at pagpupuri sa Panginoon, ay hindi lang pala para sa sarili nila, kundi para din dun sa mga kasamahan nila sa kulungan. Mga kapatid, ganun din po sa buhay natin. May mga taong tahimik lang na nakamasid sa buhay natin. Halimbawa, sa bahay natin, sa pamilya, sa trabaho, mga kaibigan natin. Kahit sa social media, mga kapatid. Tinitingnan nila kung paano tayo nagre-respond sa mga pagsubok. Diba? Pag nalaman nilang Kristiyano tayo, mainit tayo sa mata ng tao. Kaya kapag patuloy tayo nagtitiwala sa Panginoon, kahit may pinagdadaanan tayo, nagiging inspirasyon po tayo ng iba. Nagiging inspirasyon tayo ng mga tao sa paligid po natin. Baka yung taong halos sumuko na, halos magpakamatay na, ay mapaisip. Kung sila nga nakakaya, baka kaya ko rin. Ganun yung sasabihin nila. Amen. Hindi po natin alam, mga kapatid, pero yung simpleng paraan natin ng pagtitiwala natin sa Panginoon, ay ginagamit din po yan ng Lord para palakasin yung loob ng iba. Amen. Sabi ng verse sa Bible, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yun po yung lagi nating prayer. Maging ilaw at asin tayo sa ating paligid. Point number 4, God can move suddenly. Biglang kumikilos si Lord. Sabi ng verse, suddenly there was such a violent earthquake. Habang nanalangin at nagpupuri si Paul tsaka si Silas, ang sabi po, suddenly there were such a violent earthquake. Biglang gumagalaw si Lord. Amen? Wala po itong signal, mga kapatid, walang babala. Biglang nagkaroon ng lindol. Yumanig ang kulungan at bumukas ang pinto. Diba? Grabe yung power. Ganyan din po kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Minsan, tahimik lang siya sa una. Pero kapag kumilos naman, ramdam mo minsan sabay-sabay yung blessing, biglaan. At minsan, eksakto talaga dun sa tamang oras na kung kailan natin kailangan. Amen? Kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa kapag parang matagal na nating hinihintay yung sagot. Amen? Kasi baka yung suddenly moment natin, paparating na pala. Minsan pinapatagal lang yan ni Lord kasi gusto niya muna po, mga kapatid, na palakasin po tayo or ihanda po tayo doon sa mas magandang sagot kaysa doon sa iniisip natin. Amen? My thoughts are not your thoughts, neither your words my word, declares the Lord, sabi sa Psalms. Point number 5, prayer and praise bring freedom. Ang panalangin at papuri ay nagpapalaya. Sabi sa verse, at once all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Pagkatapos manalangin at magpuri, at once all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Grabe. Hindi lang sina Paul at Silas ang nakalaya, mga kapatid, pati yung mga kasamahan po nila dun sa kulungan. Diba? Kung i-compare natin sa buhay natin, kapag natutunan nating manalangin palagi, maging habit, mag-praise palagi, maging habit po natin, mga kapatid, sa gitna po ng ating mga problema, may mga pinto na binubuksan ng ating Panginoon. Diba? Hindi lang po para sa atin. Siyempre, dala-dala na yan yung pamilya natin, mga kasamahan natin sa trabaho, kaibigan natin, mga kasamahan natin sa church. Ganyan po kumilos ang Lord, pati yung mga taong nakapaligid sa atin. Amen? Minsan nakulong tayo sa takot. Ang dami nating alalahanin. May mga sitwasyon na hindi naman natin in control. Minsan iniisip din natin, binibigyan natin ng stress yung sarili natin. Amen? Pero kapag natutunan po nating magtiwala kay Lord, unti-unting dumadating yung kapayapaan, yung freedom, yung kalayaan. At minsan, mga kapatid, yung prayer po natin ang nagiging daan para baguhin ng Panginoon ang puso ng iba. Diba? Kapag pinag-pray natin. Kaya kung may mga kulungan po tayong pinagdadaanan ngayon, mga kapatid, mga problema, mga sakit, mga alalahanin, mga kabigatan ng ating puso at kung ano-ano pa, alalahanin natin na walang pintong sarado.
Amen? Yung prayer po natin at yung papuri po natin, yung praise po natin mga kapatid, alam niyo po ba na yan po yung key. Yan po yung susi para makalaya tayo mula sa mga bagay na nagpapabigat po sa atin mga kapatid. Yan lang po yung susi. Yung praise and pray, worship and pray natin sa Panginoon. Kaya kailangan maging habit po natin yan. Hindi lang every Friday, every prayer meeting, maging habit. Kung may pagkakataon po tayo, i-grab po natin yung opportunity, yung pag-praise at pag-pray po natin sa ating Lord. Amen? Alam po natin mga kapatid na madalas may mga sitwasyon na parang nasa kulungan tayo, pagod, puno ng mga alalahanin, minsan walang direksyon, may mga bagay na gusto nating ayusin pero wala tayong magawa. Pero kung titingnan natin yung kwento po ni Paul tsaka po ni Silas, sapat po yung ginawa nila. Amen? Nagdasal at nagpuri. Yun lang po. Walang komplikadong plano. Hindi sila nagplano. Walang madramang kung ano mga eksena. Simpleng pananalig lang mga kapatid at doon po kumilos ang Panginoon. Amen? Kaya kung may mga mabigat po tayong pinagdadaanan, subukan din po natin gawin kung ano po yung ginawa nila. Lumapit sa Panginoon at magpasalamat sa kabila ng lahat. Sabi ng verse sa Bible, give thanks in all circumstances for it is God's will for you in Christ Jesus. Kasi sa mga oras na yon, ang Lord po ay gumagawa ng paraan para makalaya po tayo mga kapatid kung ano man yung mga bumabagabag sa atin, kung ano man yung mga bigat na meron tayo. Amen? Kaya kung babalikan po natin, napakaganda po yung story po nila. Di po ba? Ang ganda. Tandaan niyo po mga kapatid ha. Acts chapter 16 verse 25 to 26. Napakaganda po. Amen. Habang nagpipray po at kumakanta sila, kumikilos ang Panginoon. Tahimik lang sila, pero gumagawa ng paraan. Amen. Hanggang sa dumating oras na yumanig ang kulungan at bumukas ang pinto at lahat ng tao ay nakalaya, hindi lamang po sila. Ganyan din po sa atin mga kapatid. May mga panahon na parang walang sagot, pero habang patuloy tayong lumalapit sa Panginoon, habang patuloy po tayong nagpupuri, habang patuloy po tayong nanalangin, inaayos ng Lord yung sitwasyon sa buhay natin. Hindi natin namamalayan. Amen? Baka pagod tayo sa trabaho, may problema tayo sa pamilya, financially, emotionally, health problem, lahat-lahat na. Matagal tayo naghihintay ng sagot, pero habang nanatili po tayong tapat sa Lord, ay gumagawa po ang Panginoon ng paraan. Amen. At sa tamang oras, makikita po natin kung gaano po siya kabuti sa ating buhay. Amen. Tuloy lang, mag-pray lang tayo na mag-pray, magpuri lang po tayo na magpuri sa Panginoon. Amen. Diyan po kumikilos ang Panginoon mga kapatid, at diyan niya pinapalaya ang puso natin mula dun sa mula sa takot na nararamdaman natin, mula sa pagod na nararamdaman natin, at doon sa kawalan ng pag-asa na nararamdaman natin mga kapatid. Amen? Magpatuloy lang po tayo. Gawin po natin palagi yung ginawa ni Paul tsaka po ni Silas. Amen mga kapatid? Sana po ay may natutunan po kayo. Medyo humaba na po ata. Amen? Let us pray. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong paalala, Father God, na Lord, wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Father God, ang tanging magagawa po namin ay manalangin at magpuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong paalala, Panginoon, na may power po ang prayer at ang pagpupuri sa iyo, Panginoon. Father God, turuan mo po kami, Panginoon, na patuloy po kami magtiwala kahit mahirap, Panginoon. Patuloy po kami magpasalamat kahit mahirap po yung pinagdadaanan po namin. Father God, palakasin mo po ang aming faith at Lord, bigyan mo po kami ng pag-asa habang hinihintay po namin yung pagkilos mo sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi lang po sa aming Panginoon, kundi po sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, at aming mga katrabaho, Panginoon. Maraming salamat po, Father God, and we pray, Lord, na ang mga salitang ito ay huwag mo pong hayaang maagaw po ng kaaway. Itanim mo po ito, Lord, sa pinakamatabang parte po ng puso po namin. Panginoon, sa ganun, Father God, ay patuloy po itong magrema, Panginoon. Patuloy po namin maalala, Panginoon, Father God. Maraming salamat po, Father God. And we pray, Lord, na patuloy po aming gabayan sa lahat po ng aspeto ng aming pamumuhay, Panginoon. Father God,
We are nothing apart from you, Lord. Maraming salamat po. We give you all the glory and praise, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen.